morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ito naman talaga sa atin dito mga kaibigan. Palagi ko sinasabi ito na ito enjoyment lang. Talagang libangan lang po kasi alam nyo na marami naman nanonood sa atin sa mga kababayan natin sa lalo na yung mga OFW mga kaibigan. Wala silang ibang ginagawa doon. Baka naman dito sila ma-enjoy po kasi lalo na pag video mahilig sa manok. Talagang panuorin tayo dyan mga kaibigan. At ito naman sa atin mga kaibigan ay ito naman ay talagang puro pangangailangan ng ating mga kaibigan magmamanok. Itong ating mga sinasabi dito mga kaibigan. At saka ito naman ay palagi ko sinasabi na tayo ay hindi tayo master dito. Sa atin lang ay yung sinasabi natin ay itong mga ginagawa natin dito sa ating munting manukan po. Itong tanong na ito mga kaibigan na medyo to kasi ang tanong niya mga kaibigan, paano daw gawing magaling ang ating mga manok po? Paano daw? Sa mga usaping ganyan mga kaibigan ay doon tayo magbase dyan sa healthiness sa ating manok po. Medyo malulusog ang ating mga manok na talagang sa sisiw pa, hindi ho sila nakaranas ng kahit mga basic na sakit, kahit sipon mga kaibigan. Ay talagang doon talaga gumagaling yung manok natin. At saka po, itong materialis natin, bloodline ng isang manok po, yun talaga. Pero pag sinasabing kahit bulok yung manok ko, gawing magaling, mahirap naman yun mga kaibigan. Kasi yung healthiness mga kaibigan, doon na po nakasala yung medyo gumagaling yung manok natin mga kaibigan. At saka magandang bloodline and true selective breeding mga kaibigan ay talagang napakaganda po yung right selection mga kaibigan. Yung mag-select tayo, doon talaga, yun talaga magumpisa yung kagalingan ng isang manok po. Pero nandun pa rin tayo dyan sa bloodline mga kaibigan. Number 1 ay healthy ang manok. Tapos bloodline mo, siyempre naman mga kaibigan, paano na naman maging magaling yung po. Pagpalagay na lang natin yung mga hatches. Example, Macklin. Ground fighter yun mga kaibigan. Mayroon naman magaling na Macklin. Pag process na sila sa roundhead or sweater, talagang magaling ang mga Macklin mga kaibigan. Pero pag sila lang po, yung talatawag na street breed na Macklin, ay hindi po, ay medyo ground fighter sila mga kaibigan. Ang tinatawag nating magaling na manok mga kaibigan ay po, yung talagang may mga ilag, saltada ang manok, ilag, pabiling palo, at saka may mga last pang-ayag na po, ayag bibi mga kaibigan. Palagi natin sinasabi yan, pag ang manok talaga, hindi na yun hanapin yung ulo, ay talagang paluin kay katawan makita po. At saka mga kaibigan, hindi na ako magtawag lang, mag-pick mga kaibigan, talagang palo na kagad. Yun mga hanapin natin mga kaibigan sa isang pampalahi natin po ay yan na may mga kaibigan, napaka common sense po yan mga kaibigan. Pero sa akin po mga kaibigan, hindi na ako maghanap ng isang magaling na manok. Ang hanapin ko talaga ay yung may mga palo po. Ay talagang ang daming kumukontra yan sa mga sinasabi kong ganyan mga kaibigan. Ang hinahanap ko sa broadcast ay yung hindi magaling. Yun talagang may mga palo po kasi yung mga may palo talaga mga kaibigan. Pag may cross mo yan sa ay kahit magawa siyang 2-week crosses, talagang kusang lumulutang yung kagalingan ng isang manok po. Kaya magkaiba tayo. Ako naman bilang mga kaibigan, boss, ba't ka magamit ng roundhead? Ako naman mga kaibigan, alam naman natin yun na pag yung mga manok mo may mga palo, cross mo ng roundhead, doon kayo makakita ng mga galing na manok po. Pero pag ako ang papiliin mga kaibigan, broodcock na may mga palo o magaling po, doon ako sa may mga palo mga kaibigan. Ay tayo naman ay may mga iba't ibang paniniwala po. Sa akin lang yun mga kaibigan ha. Hindi ko sinasabing sundin nyo kasi alam ko naman karamihan sa atin po ay talagang magaling ang hinahanap po. Pag pinag-usapan ay broodcock mga kaibigan kasi magmana yun sa offspring Depende na lang sa inyo mga kaibigan. Po sa akin talaga mga kaibigan, yun talagang may mga palo po. Yung mga relentless na palo mga kaibigan, ayun ang gusto ko. Iba-iba tayo kayo, kung kayo gusto nyo na magaling, di maghanap na magaling po. True bloodline mga kaibigan. Ang talagang pinaglikuman ko mga kaibigan ay itong Cardinal Club Kelso mga kaibigan. Talagang gusto ko po ang manok na ganyan po, Cardinal Club Kelso. Baka makalikom na tayo ng pira. Nagsisikap dito mga kaibigan na magkuha din tayo ng Cardinal Club Kelso para makapagbigay din tayo sa ating mga kaibigan na medyo magaling talaga na manok mga kaibigan. Sabi mo boss, palo.
ay talagang yung Cardinal Club Kilso mga kaibigan, ako grabe din pumalo yun mga kaibigan, ay talagang pandiin po. Tingnan nyo lang, hintayin nyo lang mga kaibigan para kung kailan tayo magkaroon ng mga kaibigan, Cardinal Club Kilso po. Comment kayo mga kaibigan kung sino yung may mga manok dyan na may Cardinal Club Kilso para makakuha tayo. Yung medyo hindi naman masyado mahal po, yung mga makapag-share din tayo ng kasi sa atin kaibigan, makakuha tayo. Pag tayo naman ang medyo mag-sharing po mga kaibigan, napakamura po, nako. Kaya sa akin mga kaibigan, ang sinisigurado ko lang para makapagbigay ako ng ating manok na kailangan magbigay tayo ng quality na manok ng kaibigan, kahit napaka ano lang yung area natin mga kaibigan, pero yung pagsisiyo ko dyan, ako makita nyo mga kaibigan, napakaganda po. Hindi pa tayo nakabili ng net kasi kulang pang budget natin mga kaibigan. Budget na lang para, pero nag-order ako sa Lazada mga kaibigan, mga 50 meters yun, para pag-alaan natin yun, para doon na natin paano yung manok natin hanggang 4 months old sila, doon na lang natin kunin po. Kasi hindi naman masyado kalakihan kaibigan, pero sa tingin ko magkasya po yung 100 doon o 50 heads po. Siguro kung sisi, pero pag lumalaki na siguro medyo maliit na area na siguro yun. Pero mayroon pa tayong isa dito natin lagay yung mga medyo maliliit pa, kasi medyo marami-rami yung na-breed natin mga kaibigan. Kasi may kumukuha sa atin ng mga golden boy mga kaibigan, mga 6 na pares po. Hirapan tayo dyan pag medyo kunti lang yung binibreed natin mga kaibigan. Kaya dinamihan ko po para kung may sobra man, hindi share pa rin natin mga kaibigan. Yung sa atin po talagang napakamura lang mga kaibigan. Kuha kayo sa mga video nagpahulugan na katulad sa atin ay pinakamura dyan mga kaibigan, 15,000 po. Yung sa mga breeder vlogger talaga na medyo kilala na 25 to 30 mga kaibigan. Pero sa mga EEG nako, napakamahal po. Parang 30,000 mga kaibigan, 50,000 ang dryo. Pero kung susumahin mga kaibigan, yung pormahan, yung paluan, ako pariha lang mga kaibigan, totoo yan. Kaya ito, mga katulad natin na gilid na magmamanok po para makakuha kayo ng pakiramdam kayo sa social media mga kaibigan, makakuha din kayo ng medyo mura-mura po na medyo authentic talaga mga kaibigan, katulad yung binibreed natin mga kaibigan. Talagang hindi kayo magsisi po pag makakuha kayo mga kaibigan, totoo yan. Talagang nandun yung mga palo po. Pag tayo naman ang inaano nyo mga kaibigan, sa pagpili lang dyan mga kaibigan, ay talagang hindi tayo magbigay ng ano po video, yun talagang may mga palo po, at saka yung pormahan, yung kulay ng isang manok po ay talagang nandun na yan mga kaibigan. Katulad yung ano natin ngayon, yung gold. Ako nakita ko mga bata pa mga kaibigan, pero napakaganda mga gold po. Lalo na sa susunod kasi may broodcock na tayong inaano mga kaibigan, yung gold natin na cross sa pumpkin mga kaibigan ako. Tapos yung isa naman, gold na cross sa golden boy. Yun ang itapat natin mga kaibigan sa susunod po. At saka ang presyuhan mga kaibigan ako, napaka ano lang po, napakamura lang kaibigan. Kaya pwede natin gawin, kasi itong gold na manok mga kaibigan, pag may cross mo yan sa mga basag na manok katulad ng mga sweater, nako mas lalong naglalight po yung dito nila mga kaibigan, yung gold na manok. Totoo yan po. Kung gusto ko akong makapagbigay ng magagandang klase, at saka hindi lang sa paluan mga kaibigan, saka yung mga kulay para naman medyo mawala yung mga stress natin po. Yun ang medyo nakapagpa-active sa atin mga kaibigan. Lalo na yung dinidevelop ko ngayon mga kaibigan na golden boy, na nilagyan ko siya ng pumpkin mga kaibigan, tapos i-cross out natin, tapos ibalik natin sa golden boy para puro siya mga kaibigan, straight golden boy. Ako mga kaibigan, ang labas po ay pumpkin. May nakapagpalabas na ako ng straight golden boy, isa po pumpkin. Ipakita ko sa inyo mga kaibigan. Ito po mga kaibigan, ito po ay straight golden boy po, pero pumpkin ang ano niya mga kaibigan, medyo punka na po. Tingnan nyo dito mga kaibigan, no? Pero ito ay straight golden boy po. Tingnan nyo po, punka na po ang labas niya mga kaibigan. Tsaka ito naman ay, ang gusto ko dito mangyari mga kaibigan, ibalik ko ito sa straight pure na golden boy ng mga babae po. Ito lang pakasayan natin sa susunod po para may lumalabas na naman ang mga pumpkin katulad ito mga kaibigan, mga babae. Tapos ibalik naman natin sa pure golden boy natin ang galing sa raid po, para ang ating kulay ng ating golden boy mga kaibigan ay parang ganito na lahat po.
Tingnan nyo mga kaibigan. Pero sigurado ako mga kaibigan na bandirado to kasi may mga puti sa pakpak po. Kaya sa susunod natin mga kaibigan, talagang ganito na makulay ng golden boy natin po. Ito ang dinidevelop natin ngayon mga kaibigan. At ito ay paramihin natin po. Pero regular lang yung height mga kaibigan. Tingnan nyo po. Nako. Ito abangan nyo mga kaibigan. Nako. Pati ako excited din po mga kaibigan. Ayun lang po mga kaibigan. Ang ating may share sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.